Grabe. Ang tagal. Tagal natin hindi nagkita-kita, men. Grabe yan. Namiss ko kayo. Namiss nyo ba ako? Pero alam mo, sa trucking, kapag ang isang driver, naka 70 oras na sa pagmamaneho o pagtatrabaho, no? Sa isang buong linggo, kailangan niyang tumigil sa trabaho ng at least 36 na oras, men. Isang araw at kalahati yun. Sa Canada, ganun yung batas. Kasi dyan nila ginagawa yung, syempre, yung pahinga ng driver. Dahil ayaw nila na yung mga driver na nakakaranas ng over fatigue. Tsaka syempre, yung mental health na rin ng mga driver dahil nga kalsada lang lagi nakikita ng mga yan, ano? Talagang yung mga lanes lang ng kalsada, yung mga linya, lahat-lahat, mga kotse. So, nakakatulong rin yun sa mental health nila. Kaya nagkakaroon na tinatawag na 36-hour reset. Sa Canada, sa Amerika, 34 hours. Pero kaming mga Canadian drivers, 36 hours yung ginagawa namin. So ngayon, ba't ko sinasabi yan? Kasi sa vlogging, no? Kapag dire-diretso ka nag-vlog, kailangan mo rin ng reset na tinatawag. Yawn, may palusot. Hindi kasi nag-reset ako sa trabaho dahil mula December 18 hanggang January 4. Doon pa lang ako umalis ng January 4. So, mga 3 linggo rin ako nagpahinga sa bahay. So, ayoko magtrabaho at ayoko rin munang magtrabaho ng vlogging. Parang gano'n yung trabaho kasi yung vlogging, no? Kasi ginagawa mo yung video, hindi nag-edit. So, ayoko muna gumawa ng kahit ano. Nag-focus muna ako sa family. Lalo na yung mga parties, bili ng regalo, tapos mga paghahanda sa Pasko at Bagong Taon. So, dun muna ako nag-focus. Pero, ganun pa man, belated Merry Christmas sa'yo, men, na nanonood ng video na to. Tsaka, maligayang Bagong Taon. Wow! 2026. Grabe, ang bilis ng panahon, men. Dahil ito ay Huwebes, January 7, 2026. Grabe. January 7. Tama ba yung nasabi ko? January 6 ba yung sinabi ko? January 7, 2026. Araw ng Miyerkules pa lang pala, hindi pala Huwebes. Miyerkules pa lang pala ngayon. Tapos, ngayon, pupunta ako ng Savannah, Georgia. At nandito na ako ngayon sa South Carolina. Border ng... Actually, kalalagpas ko lang ng border ng NC. Tsaka ng SC. North and South Carolina. So, ang ganda ng temperature dito, men. 53 Fahrenheit or 11 Celsius. Diba? Pagbukas ko ng makina, grabe, init ka agad. Hindi na kailangang painitin pa. Ayan ang ating oil temperature. See? 7.9 miles per gallon. Yung ating fuel economy. Pero anyway, nagtimpla ako ng kape and cheers muna tayo, men, bago tayo magtrabaho. Sarap talaga ng kape sa umaga. Pero anyway, alas 9 nga ng umaga dito, 9:20. Papunta na ako sa Savannah, sa customer para magtrabaho. Bago tayo aalis, mag pre-trip inspection muna tayo. Grabe. Wow, ang ganda ng panahon. Hindi ka manginginig sa lamig, men. Tapos, wala. Ang ganda ng panahon. Hindi muggy. Pero medyo foggy siya, foggy. Ewan ko kung nakikita nyo sa video. Foggy. Pero anyway, bago ko mag-sightseeing, kukunin ko muna yung aking mahiwagang martilyo. Grabe, ang ganda. Ang ganda ng panahon. Ang dami na naman ni Pete. Grabe. Oh. Pero maghanap tayo ng Blue Beacon para magpalinis. Okay, ang gulong na yan. Ano tong tinulugan ko? Hindi rest area to. Ito ay Scala. So, okay ang mga linya. Mga hoses ay secure. Nakatakip ang ating fuel tank. Tsaka syempre yung depth tank natin, nakatakip yan. Nakita ko sa inyo. Yan. Ano to, parang walang tao dito eh. Turn signals ay gumagana, nakasto ang handle.
Gumagana ang turn signal na yan. Ayos ang gulong na yan. Ang mga gulong na yan pala. So okay tayo dito sa ilalim, no? Itong mga hoses na yan, mga cables, airbags, shocks, brake chambers, ano ba ba? Yung air tank nga, ito, air tank. Lahat ay tight and secure. Wala akong nakikitang problema dito sa likod. Kompleto ang ating fasteners. Ayos. Okay, may ilaw ba yung ating license plate? Meron. May ilaw ang license plate. Gumagana ang mga turn signals. Gumagana ang mga tail lights. Ayos, sarado ang internal valve, sarado ang external valve. May takip. Nakaseal pa rin ang ating, ang tawag dyan? Assembly ng external valve. Mud flaps natin kompleto, syempre. Hindi pwedeng wala yan. So ito, kompleto ang ating mga fasteners. Namiss ko rin magtrabaho, men. Grabe. Ganda rito. So gumagana ang turn signal na to. Okay naman tayo dyan. Namiss ko to. Lalo na yung init. Namiss ko tong init kasi nga napakalamig sa Canada. At least nagkaroon tayo ng break from the winter na tinatawag. Break from the cold. Parang ang pakiramdam natin ngayon, magtataglamig pa lang. Parang ano, Baguio yung temperature, men. Hindi ka manginginig talaga sa lamig. Parang Baguio lang. Grabe, ang ganda ng panahon. Sana ganito palagi. Tumira ka sa Baguio, Kaloy. Ganyan palagi. Pero ano, maganda talaga panahon. Sarado ang ating fuel tank dyan. Sarado ang ating air compressor. Ayos tayo dito, men. Nakalock pa rin ang ating fifth wheel. Itong ano na to, nut na yan, kapag nakapasok na ganyan, ibig sabihin naka-lock yung ating fifth wheel, no? Ayos. Ayos ang ating truck. Gumagana ang mga turn signals at headlights. Ayos na. Ganda talaga dito, men. Talagang ito yung pinakamagandang temperature. Mga 11 Celsius o kaya mga 53 Fahrenheit. Talagang hindi ka pagpapawisan, hindi ka rin manginginig. Talagang suwabing-suwabe lang, men. Ngayon, ang gagawin ko, ano pa na ba? Alis na tayo, men. Dahil po sinasabi, Kaloy. Let's go. Let's go to Savannah, Georgia. Ay, ayos na. Gora na tayo. Gora bells, man. Bago tayo alis, cheers muna. Cheers. Kape lang, kape. Kuha pala akong tubig. Ayos na. Basta tayo. Check natin ang ating spikes muna bago tayo aalis. Yep, they're working. We're good. Hi. Way station dito sa state line ng North Carolina and South Carolina. Maraming salamat sa maayos, ligtas at mapayapang stay, man. Sarap ng tulog ko. Hey! Cheers! Ah! Net mai! Ano na lang, mga 4 na oras nandun na tayo sa Savannah. So itong kalsada na dinadaanan ko ay Interstate 77. Ang tutumbukin ko na nito ay Interstate 26. Magpapa east ba yun o west? Magpapa-east yata ako doon. Sabay 95 ano. 95 southbound. Let's
go. Ayan. Eastbound ng Interstate 26. Yeah, eastbound papunta ng sa may bandang Columbus na yon. Kaya Columbus tuloy, Columbia. Tapos 26 East papunta ng Charleston. Tapos bago dumating ng Charleston, sa split ng 26 and 95 magpapa-south tayo hanggang makarating na tayo ng Savannah nun. Naka-heater ako. Patayin ko ang heater. Ngayon mai. Ayos na. Set natin ang ating cruise control sa 62. 62 lang muna. Yan. Konti pa. Yan. Yan, 62 tapos tsaka ako gagawing 65. Kasi kapag sinet ko siya sa ewan ko yung miles per hour na speedometer, kapag kunwari sinet mo sa 62, ang totoong takbo mo lang naman noon ay 61, parang ganon. So meron siyang dalawang levels. Pag 62, meron siyang 62.5 yata, parang ganon, bago siya mag 63. Mag-merge muna ako sa left lane. So kapag nag-merge, kapag nagse-set ako ng cruise control sa 65, ang tinatakbo ko lang talaga pag nasa Google Map ako 64. Kung bakit naka 65 yung truck pero yung actual speed ko 64. So ngayon medyo nagtapak ako sa fuel, no, ng konti. Parang may ibubuga pa yung 65. Nasa 65 ka na pero meron pa siyang ibubuga na speed nang hindi pa siya umaabot sa 66. So yun ang ibig ko sabihin. Merong 65 and 65.5. So ngayon itong truck na to, kapag yan ang tawag dito, tinapat ko yung needle niya sa 100, 62 na yung takbo niya. Hindi na siya 61.5 pero actual 62 na siya. Kaya yun ang ginagawa ko. Tinututok ko muna siya sa 100 kilometers per hour para siguradong 62 ang takbo. And then tsaka ko i-add ng 3 para mag 65. May sinasabi mo, Aloy? Wala lang. Yun yung mga yung mga bagay-bagay, no? Mga bagay-bagay na ginagawa kong maliliit dito sa trucking, mga maliliit na bagay-bagay. Meron palang state trooper dun, no? Naka 68 ako. Kaya maganda naka-cruise ka para hindi ka mag-overspeeding, hindi ka rin tawag dito, mababagal. Grabe, foggy dito, man. So paano ba ito? Magda-drive muna ako and cut ko na lang to sa Savannah, man. Gawin natin yan.
Ayos na, nakapag-check-in na tayo, men. Ang appointment ko talaga ay alas 5 pa lang hapon. Tapos ngayon ay ano pa lang, alas 2. Maaga ako ng 3 oras. Pero pinapasok na nila ako kasi nga, ang sabi nila, abutin daw ng mga 3-4 na oras ang pag-loading nito. Parang di ko naman maalalang ganun kasi dati matagal na yung 2 oras eh. Malaman natin. At least, pinapasok tayo. Nagbaka sakali lang naman ako. Kung paghihintayin naman nila ako sa may staging area, eh ayos lang din. Mag-sleeper berth lang ako ng split. Split. Para tumigil yung aking oras. Eh dahil nga pinapasok na tayo, doon ako mag-split sa loading station. Ayos. At least hindi ako gagabihin ngayon masyado sa kalsada, men. Kasi kung alas 5 ako ilo-load, tapos matatapos ng anong oras? Mga alas 8. Gabi na yon. Init dito. 74 Fahrenheit or 21 Celsius. Pero okay na rin mainit kaysa sa malamig. Ayos na. Thank you, Lord. Sana maging successful ang loading. Walang problema. Naging swabe naman ang ating drive. Walang traffic. Dire-diretso lang, men. Tapos ngayon medyo makulimlim na. Gusto ko sana magtanggal ng long sleeves kaso bawal. Dapat daw kapag tanker eh naka long sleeves. Dahil nga chemical yung pupuntahan namin. Parang may ano, nakausli itong train na to ah. Sikip. Ayos na. Kaya kung pupunta ka sa company na to, tapos magde-deliver ka lang ng mga dry goods, hindi mo kailangan mag long sleeves. Nanamnamin ko na lang tong init kasi bukas o sa makalawa pala sa Biyernes Canada na naman tayo, men. May below zero na naman yung ano doon, yung temperature. Buti talaga pinapasok nila ako. Nakausli itong timba ah. Ay. Sige. Hindi ako nakita na ito ah.
Ayos na. Labas tayo. Hi, how are you, boss? What's going on, doctor? Hey, much. All right. You know what to do back here? Yeah. Oh, no. I don't know. You coming with a hammer. No, I'm gonna. Hey, whatever you say. He coming with a hammer. Give it up, bro. Give it up. He said, well, whatever. Yo, man. Give me all your money. Well, you might need more than a hammer because you was that's it. Yeah. I don't know where I work. I was just Getting kidding. something from you. I was just kidding. I was just kidding. Oh, my God. Everything good? How's the holidays? Oh, man, it was good. How about yours? Good, man. Good. I'm just glad he let you in. Yep. You know them, 5 o'clock. I'm serious. It's going to take a long time to load. That's what they said. 3-4 hours. That was me. Oh, that was you. Oh, Yeah. okay. Before it. Open up the internal. Oh, Now, this what one. happened is we having to use another pump. And Oh, that pump is slower. 300 pounds a minute. All right. 300 pounds. 300 pounds a minute. Yes. And the other one was doing like 1,000. Yes. So now you see why it's going to take. So I'm saying let's get him out of the way. You Okay. here early? Heck, you want to get on the road? Thanks, man. Thank you. I mean, I don't know why they don't think that we don't care. We want you out of here as much as you want to be. I know you feel the same way. Don't you? Yeah, man. But if for some reason they say, oh no, you got to be 15 minutes. Yeah. If you close everything, put everything All back. right. This thing is got there. They going thousands of miles. You think they really care about an hour? Thank you, boss. I mean, does it really matter? Sheesh. Mm-hmm. It's a 21-hour ride, and you worry about, oh, you're 20 minutes early. Really? Wow. You understand how we feel, huh? Oh, What we're going through? No, it's them. Oh, yeah? If it's up to me, you always come early. Okay. The sooner you get out here, the sooner I can get you. Uh-huh. That's how we feel. Good to know, boss. Okay, Good to so, know. Let me check the numbers. I always check my numbers, make sure they're right. That looks good. Here's my number on my Yeah, paperwork. I'm gonna put you on whatever. Stop working. That's why it's cheap, I guess. Oh, I know what's wrong with that. You want me to put the seal on? I can do one. Better than me. I have my gloves on anyways. Might as well do it now, right? Yeah. Okay. With the tag, yep. So let's just trying to get one that actually works. Okay, let me check this number here. That looks like it's right. 300 gallons per hour, huh? No pounds. No, not per hour. 300 pounds a minute. Oh, 300 pounds. I thought 300 pounds an hour. No, That'll take us for like ever. We might can bucket that if that's the case. No. Hey, boss, insert it here? Here? Yeah, I just whichever side to fit into it. All right. Same side is on. Yeah, there you go. That's All it. right. All right, let me put the trailer number. What I need to check is your weight. You get 43,000, you're weighing 33. Yes. About 76. That's good. Sure. That's good That's all enough. we need to know that, boss man. Thank you, boss. All I need you to do is sign that bottom. Of course, you, of you course. can do that in your truck. So you're gonna have time. Trust me. I can sign it now. Yeah. No, I mean it's fine. And all this just goes back to him. Okay. Oh, I see what you're Yeah. saying. So I mean we're done. You got the seal on. Oh, yeah. I'm gonna go ahead and get you cranked up. Appreciate it, boss. All right. Thank you, huh? I probably won't be the one to finish you, so I'll be home. But the other guy knows he's actually starting it from the computer, Right. so we'll get you when you're done. Thank you. The All 3-4 hours, huh? Man, we might can get you out here about 2.5. What happened to the older pump? Like, Yeah, did it break? It's just sitting there. We had a truck going and it broke down right in the Oh. middle of the truck. Really? That was so much fun. Wow. Yeah, that made my day. Most of the material we got is in that truck. I mean, in that tank. Mm-hmm. So you have to pump it up from that tank. We can't get it, no pump. Oh, I It's too see. thick to do anything, but they're gonna have to fix it. So. All right, all right. Yeah. Hey, But thank you, we- boss man. Huh? Thank you, huh? All right, no problem. All right, take it easy now. All right. Bagal pala. 300 pounds, no? A minute. Dati 1,000 pounds a minute eh. Wow, okay lang. At least, pinapasok na nila. At least pinapasok na nila ako. Okay lang yun, okay lang yun.
Lagi kong nilalagyan ng cable tie ito para visual lang. Makikita ko kung may nangailam o ano. Ayos na. Good up there, boss? Yeah, I got to open the top. All right. It's clean. I'm sure it is. Aha. You get your roller. Thank you. Better get your brake up. Thank you. Ayos na. Mabait din to eh. Ngayon, maghihintay na lang tayo. Maghihintay tayo na matapos tong 3 o 4 na oras na ano, pag-load. Pwede na tayo magtanggal ngayon ng sweater, men. Tanggal tayo ng sweater. Grabe ang init. Okay lang mainit kaysa malamig. 3-4 hours na paghihintay. So, pipirmahan ko muna to. Bait din tong tao na to. Sabi niya, magdadrive yung mga yan ng 21 hours. Tapos, magdadrive yung mga driver na yan mula Canada papunta rito sa Savannah ng 21 hours. Tapos maaga sila kunwari ng mga 15 minutes. Tapos paghihintayin pa nila hanggang dumating yung eksaktong schedule. Parang hindi nga naman tama yun. E di, papasukin mo na para simula na mag-load. Parang ganoon. Ako, sa kaso ko naman, masyado akong maaga, 3 oras. Pero sabi niya, dahil nga yung dati nilang pump na ginagamit, sira na or nasira, ang ginagawa parang gumagamit sila ng bagong pump pero mabagal, 300 pounds a minute, sabi niya. So kung kakargahan nila ako ng 20,000 pounds, 20,000 pounds, 44,000 pounds, kung 300 a minute, tingnan ko nga sa calculator. Sorry, hindi ako magaling sa math eh. 300 a minute times 60. So yung calculator nito, 300 times 60, 18,000 pounds ang isang oras. So 44,000 pounds divided by 18,000, 2 hours and a half or mga 3 hours. Tama siya. Okay lang yun. Hindi naman katagalan yun. So yun, at least makapagpahinga muna ng konti. Ilan pa bang oras yung driving ko? 7 hours pa. 7 hours pa akong pwede mag-drive. Saan ako makakarating? Hindi ko alam. Pero sana umabot ako sa West Virginia. Or sa Virginia man lang. Sa West Virginia, hindi na ako abot doon. Dahil ito, Georgia, pagkatapos ito ay paakyat tayo, no? Actually, pa-east muna. Papunta ng South Carolina. Tapos magpapanorte tayo. Madadaanan natin yung North Carolina ulit. Tapos Virginia, West Virginia, Ohio, Pennsylvania, tapos New York. Tapos yun na. Nandun na tayo sa Ontario, Canada. Ganda ng simoy ng hangin dito. Sarap. Sarap yung simoy ng hangin. Paano ba to? Magpapahinga muna ako, men. Tapusin ko na muna to dito. At sa inyong lahat na sumama sa akin sa unang biyahe natin ngayong 2026. Maraming salamat sa iyo, men. So, paano ba to? Ganun na lang. Mag-iingat ka palagi and I'll see you on the back haul. Peace.